Okay, maraming salamat po sa magandang awiting yon. Isa po yun sa mga paborito kong awiting na talagang hindi mo kayang sukatin ang pag-ibig ng Panginoon. You cannot explain it. No? At salamat sa Panginoon sapagkat ang pag-ibig niya sa atin ay gano'n. Yung sa atin, may hangganan eh. Pero ang pag-ibig ng Panginoon, it's measureless. So, salamat sa magandang awiting yon. Salamat Sister Josa sa awiting yon. Okay, so sa bagang ito, atin na pumuksan natin po mga Bibles sa Matthew chapter 24 verses 12 to 13. Matthew 24, 12 to 13. Hinili ko po magsitayo ang bawat isa. At atin po itong basahin ng sabay-sabay. Matthew 24 verses 12 to 13. Ready? Begin. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe ng awitin na the love of God. Tunay po, Panginoon, na kami namamangha kung paano mo kami minahal in spite of what we have done. Sa kabila ng aming katigasan ng ulo, sa kabila ng aming pagsumay. Lord, sa pag-uusapan namin ngayong umaga, nawa, Panginoon, ito ang magbigay sa amin ng kalakasan to love you back. Sa pamamagitan lang din, Panginoon, ng kakayahan na pinagkaloob mo sa amin. Sapagkat kung sa amin lang, hindi namin kayang tapatan ang inyo po, Panginoong, pag-ibig sa amin. Kaya, Lord, nawa ito ang magbigay ng motivation sa amin, inspiration na patuloy na magtapat ng pag-ibig sa inyo. Panginoon, samahan na kami sa aming pag-aaral. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakapuna po ang bawat isa. Nung bata pa po ako, ang ate ko po ay pumunta na sa abroad, no, sa Germany. At tuwing Pasko, ito ang Christmas card na pinibigay sa amin. Laging yung may snow, no, na Christmas card. Kaya nagtataka ako, bakit ganito ang laging, tinatanong ko yung ate ko, bakit ganyan parati ang binibigay mo sa amin na Christmas card? Eh wala naman kaming idea kung ano ang snow. Meron ba diyang snow? At sabi niya sa akin, meron, ang daming snow dito. Kaya, nung bata pa kami, every time na, Christmas,
excited kami na makita yung Christmas card na binibigay niya sa amin. Sapagkat iba-ibang klaseng snow, ano? Or snow formation, yung kanya binibigay na nakalagay dun sa Christmas card. Na tumating yung time na sabi ko, sana makakita din ako ng snow. No? Di ba tayo mga Pilipino, no? Yun ang ating wish. Minsan nga, siguro, naisip natin, sana nag-snow dito sa Pilipinas. Pero imposible, sapagkat yung weather natin dito, yung temperature natin dito, yung lamig, yung pinakamalamig dito ay hindi enough para mag-create ng snow. No? At ang kaya lang ay yung hailstone. Di ba? So siguro kung halimbawa sa Baguio, no, mabalitaan natin ng snow. Siguro daming pupunta doon. May mga snow naman na nangyayari dito, pero mga artificial. No? Sa mga amusement park yan, may maraming mga snow. Pero, yun nga po, naging wish ko po na sana makakita ako ng snow. And then after 20 years, sa biyaya ng Panginoon, nakapunta ako sa Germany. No? May, ako dumating doon. Yeah. And then by October, nag-snow na. Tawag ako sa ate ko, dyan ba sa inyo nag-i-snow? Dito nag-i-snow sa amin. As in talagang, tipak-tipak yung bagsak. Kaya alam niyo, ang ginawa ko, lumabas ako, no? Ito ginawa ko. Kumain ako ng snow. Humiga ako sa snow. Ito medyo censored to. Kaya, mabilis ko lang papakita. Nagubad ako sa snow. Okay? So, alam niyo po, gano'n ako tuwan-tuwa ako at nakakita ako ng snow. Pero habang pinapanood ako ng mga kapatid ko na tuwang-tuwa ako sa snow, ang sabi niya sa akin, ngayon lang yan mag-i-enjoy. Ngayon lang kayo mag-i-enjoy. No? Kasi bukas at sa mga susunod na araw, maiinis ka na, magagalit ka na. Kasi katulad ng ginagawa ng lalaking ito, dahil sa kapal ng snow, nagpapala na, no? Kailangan mo magpala para makadaan yung iyong sasakyan. No? Kailangan mong tanggalin yung snow sa iyong sasakyan para makaalis ka. At ang pinakamalala pa dito ay sobrang lamig. Kailangan mo ng at least 4 na layers, no, ng damit para makasurvive ka sa labas. At doon ko po na-experience na parang yung tenga ko, no, manhid ka na pwedeng pitasin, kasi nga manhid na siya. So nakakainis nga, no? Ang nakakainis pagka sobrang lamig ng panahon. Kaya nga yung ibang mga Germans, pagdating ng October, pag malapit na mag-winter, pupunta sila dito sa ilang bansa, dito sa Asia o ASEAN countries. No? May friend kami na basta pagdating nga ng October, November, nag-stay sila ng 3 months sa Thailand. No, babalik sila dito pagka springtime na, pagka hindi na masyado malamig, sapagkat napakatindi ng lamig. No? Siguro may mga kaibigan din kayo, nakapunta na kayo sa Canada, malupit din doon ang lamig at ang snow. Naiinis tayo, no? Sa sobrang lamig. Alam niyo mga kapatid, ngayong umaga, may isang bagay na malamig na ayaw ng Diyos. No? At ayaw din natin. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon po umaga nito. No? Yung hindi dapat na maging malamig sa ating pong buhay. Ano po? Ngayon pong taong ito, ang pinag-uusapan natin ay knowing the times. No? Alamin mo kung ano ang nangyayari sa kapanahunan. Okay? At dun sa pinagkunan ng talatang ito, sa Romans chapter 13, verses 11 and 12, yung times dito na sinasabi ay yung muling pagbabalik ng Panginoon. Okay? And last Sunday, ating pinag-usapan, the moment you learn or you know the time, you will realize that you are living on borrowed time. Maikli lang pala ang buhay. No? Limitado lang pala ang buhay. Kaya, yun nga, dapat, we have to prompt ourselves back to our senses, put our lives in order, and we need to prepare for life's battles. No? Ito ang dapat natin gawin. Yamang, malapit kang dumating ang Panginoon. No? At isipang nakita natin last week, pwedeng anytime kunin na tayo ni Lord. Di ba? Huwag naman muna sana.
Pero, pag dumating ang oras na yun, masasabi mo ba na ready ka na? Natapos mo na yung mga dapat mong gawin? No? Ikaw kaya ay nasa kalooban ng Panginoon pag dumating ang panahon na yun. Pag dumating ang kamatayan sa atin, or pag dumating ang Panginoong Jesucristo. Knowing the time. No? So, ngayon pong umaga, since ang February daw ay buwan ng pag-ibig, no? Maraming, ang buong mundo ay talagang nagsiselebrate at nagpe-prepare sa February 14. No? Sapagkat ito nga daw po ay araw ng mga puso, araw ng pag-ibig. Pero ngayong umaga, kung merong grupo ng mga tao na alam, or mas malalim ang alam, tungkol sa pag-ibig, dapat tayo po na mga mananampalataya. Sapagkat tayo po na tumanggap, isinuko natin ang buhay natin sa Panginoong Jesucristo, tayo po ang una na nakaranas ng tunay at pangmatagalang pag-ibig. Amen? No? Kaya dapat mas nauunawaan natin kung ano ang pag-ibig na meron tayo at dapat nating ipahayag. No? Hindi lamang sa ating kapwa, lalo tigit sa ating Panginoon. Ngunit, ito po ang aming pag-aaralan ngayon. Itong malamig. No? Itong ayaw ng Diyos, at siguro tayo din ayaw natin. Itong pinamagatan kong cold love in the end times. No? Cold love in the end times. No? Malamig na pag-ibig sa huling mga panahon. Okay? Kung babalikan natin kung Matthew chapter 24, makikita po natin dito na pagkatapos pagalitan ng Panginoon, dito sa chapter 23, yung mga Pharisees, dito pagdating sa verse 24, ay umalis siya from the temple, no? And then, sinabi niya sa mga apostles, nung nandun na siya sa Mount of Olives, na yung building na yan, mawawasak yan. No? At wala kahit isang hollow blocks ang matitira niya. So, nagulat itong mga apostles. No? At the same time, na-excite sila. Parang kailan mangyayari yan? No? Ito yung tanong nila. No? Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? So ito pong chapter 24, ito ay sagot ng Panginoong Jesucristo. Detailed answer of the Lord sa tanong na to ng mga apostol. No? What will be the sign of your coming and of the end of the age? No? Ano ang mga tanda na malapit ka nang bumalik? No? At malapit nang matapos, no, ang mundo o magudaw ang mundo. Okay? At yan po ay isa sa mga dapat nating malaman, no, sa ating pong pag-aaral, knowing the times. At ang sabi po, makikita natin dito sa mga talatang ito kung paano sinagot ng Panginoon itong mga tanong na ito. At ito pong particular verse dito sa chapter o sa verse 12, ang sabi diyan, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Okay? Isa sa mga tanda na makikita natin, mga kapatid, na malapit nang dumating ang Panginoon, ang pag-ibig ng karamihan ay lalamig. Okay? Ano ba yung ibig sabihin pagka lalamig? Kasi alam niyo po, ang love, it's supposed to be active. No? Kung titingnan natin, pag-aaralan natin ang salita ng Panginoon. Ito ay gumagalaw. The moment na ito ay tumigil, no, magiging cold na ito, hindi na ito magpa-function ng maayos. But kung titingnan po natin, ang literal meaning ng cold dito ay disobedience to God. Mamaya makikita po natin yan. No? Pero ngayon po umaga, nais ko makita yung tatlong susi para maiwasan natin itong cold love in the end times. Okay? Para makita natin, lumalamig na ba pag-ibig ko? At ito pong pag-ibig na tinutukoy dito, yung pag-ibig natin sa Panginoon. Kasi tandaan niyo ito, mga kapatid. Lagi natin itong naririnig. The moment na nawala ang pag-ibig mo sa Diyos, or mali ang pag-ibig mo sa Diyos, ganun din ang pagmamahal mo sa kapwa mo. No? Sa asawa mo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa parents mo, no? Mga kapatid mo, no? At lahat ng mga mahal mo sa buhay, magiging mali
ang iyong pagmamahal sa kanila. The moment na magka-problema ka sa pagmamahal mo sa Diyos. Kaya kung gusto mong ayusin, itama ang iyong pagmamahal. Balikan mo kung paano mo mahalin ng Diyos. Sapagkat pag naitama mo yan, according sa salita ng Panginoon, maiaayos mo rin yung pagmamahal mo sa kapwa mo. Okay? Sapagkat kung hindi natin yan maayos, mga kapatid, I remember saying this, sasaktan lang natin yung mga sinasabi natin mahal natin. Kahit na sinasabi natin mahal natin sila, pero ang ginagawa natin ay sinasaktan natin sila. At sinasaktan din natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, ayusin natin yung pagmamahal natin. Makita nawa natin ngayon kung ito bang pagmamahal natin sa Diyos ay lumalamig na. So may tatlong susi. Ang una, the presentation of cold love. Ano ang itsura, ano ang pagpapakita ng malamig na pag-ibig? Okay? Kung titingnan natin itong Matthew chapter 24 verse 12, sabi niyan, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Pasanin niyo yung yung the love of most will grow cold. Ito po ay epekto nitong first sentence, because of the increase of wickedness. Sa ibang translation, sa King James, yung word na wickedness ay lawlessness, kawalan ng batas. Kawalan ng sinusunod. At dahil sa kawalan ng sinusunod ng mga tao na batas, yung pag-ibig ng mga iba o ng karamihan ay lalamig. Tignan pa po natin itong talatang ito. Napakahalaga po ng pag-ibig sa Biblia. Napakahalaga po ng pag-ibig sa ating pong mga tao. Sapagkat una, ang sabi sa Mark chapter 12, verses 30 to 31. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Lord, the Lord your God, with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Mga kapatid, this is God's great commandment to each one of us, especially for us who are following Him. Okay? Sabi niya, you love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Ang ibig sabihin niyan, mahalin mo ang Diyos ng lahat-lahat mo. Okay? And then ang pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung mapapansin niyo dito, ang unang binanggit ng Panginoon ay pagmamahal muna sa Diyos. And then after that, yung kapwa mo. Kasi nga, gaya sabi ko kanina, hindi pwedeng magbaligtad yan. No? Mamamahal mo ng ayos yung kapwa mo kung ganito mo mahalin ang Panginoon. At sa Biblia, napaka-importante ng pag-ibig. Okay? Sapagkat una, ito yung utos ng Diyos. Hindi ito utos ni pastor, hindi ito utos ng church, hindi ito utos ng presidente, no? Hindi ito utos ng kung sino mang tao. No? Hindi ito yung utos ng Panginoon sa atin. At ito ang paraan kung paano dapat natin mahalin ang Panginoon. Napakahalaga po ng pag-ibig sa Biblia. Kaya, ayaw ng Panginoon na yung pag-ibig natin ay lalamig, no? Or mawawala. Okay, ang pangalawa, ang sabi sa 1 Corinthians 13, 1-3, basahin nga uli natin, ready? Begin. If I speak in the tongues of men or of angels, wouldn't have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body for hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. So, kita nyo kung gaano kahalaga ang pag-ibig. No? Na dito, pag walang pag-ibig, kahit anong paglilingkod mo sa Panginoon, no? Walang kwenta yun. Hindi counted yun. Walang merit, no, sa harapan ng Panginoon. Kasi pagka ginawa mo daw itong mga ito na walang pag-ibig,
kung titingnan daw natin yung mga paraan ng paglilingkod natin, it's all selfish. Okay? Gagawin mo lang yan para makilala ka. No? Gagawin mo lang yan kasi utos yan ng, kumbaga, na-pressure ka. Okay? But if your motivation is love, no? Sa lahat ng gagawin mong paglilingkod sa Panginoon, no? Kaya mo gagawin ang bagay na ito, no? Kaya ako mag-preach dahil mahal ko ang Panginoon. No? Kaya ako kakanta dito, kaya ako magsusong lead, kaya ako tutugtog, kaya ako magpa-participate sa activities, no? Sa church. No? Kaya ako makikibahagi sa gawain ng Panginoon because I love God. Yun yung yun yung bibiyayaan ng Panginoon. Yun yung pagpapalaan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, every time ba na gagawa tayo ng isang bagay sa church, ano ang inyong motivation? Maganda na lagi natin ipaalala sa sarili natin. Kaya ako gagawin to, mahirap man ito, abala man ito, no? But I'm going to do this because I love the Lord. Kasi sa atin pong personal na buhay, di ba pagka mahal mo isang tao, mag-a-adjust ka ng schedule. Pag hindi pwedeng sabihin na busy ako, mag-a-adjust ka. Magagawa ka ng way, no? Sabi nga nung counselor namin, ay hindi pwedeng kung mahal mo yung isang tao, hindi mo pwedeng sabihin na busy ka. Magka-cancel ka ng ibang mga activities just to be with that person you love. Okay? So dito, makikita natin na pagka ang motivation natin ay hindi pag-ibig, marami tayong dahilan. No? Pero sa paglilingkod sa Panginoon, imagine ang ganda ng ginawang motivation ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Kasi ibibigay mo talaga yung best mo eh. Pagka mahal mo yung tao na paggagawa mo ng isang bagay, you will give your best. No? You will give time. No? And quality time. At yun ang gusto ng Panginoon, ng paraan ng pag-ibig natin sa Kanya. Pag natutunan natin yun, mga kapatid, yung ganong klaseng pag-ibig, ganon din ang ating gagawin sa mga loved ones po natin. No? Importante ang pag-ibig sa Biblia, importante ang pag-ibig sa ating pong mga Kristiyano. Sapagkat ito'y utos ng Diyos. At pangalawa, kung wala nito, walang kwenta yung ating ginagawa. Kahit na nakakabilib pa, nakakamangha pa yung iyong ginagawa. Katulad dito, no? Sabi niya, if I speak in the tongues of men or of angels, di ba? Kahit na, maraming ang alam na salita, no? Kahit na yung salita ng mga angels, alam mo, pero kung ginagawa mo yan without love, na ang ibig sabihin, pagka hindi motivation mo ay love, ang ibig sabihin nun, gusto mo lang magpa-impress. Okay? And then sabi niya, if I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, no, but do not have love, I am nothing. And then ito pa ang pinakamalupit, itong number 3. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Yung ibang translation ng, if I give over my body to hardship, kung ibibigay ko yung buhay ko, para mamatay. Pero gagawin ko yun nang walang pag-ibig. Ang ibig sabihin, ang motivation mo doon just to impress people. Kaya nothing siya. Walang walang bearing sa Panginoon. Kaya muli, ang paalala ko po sa bawat isa, lahat po nawa ng gagawin natin sa Panginoon. Bago po natin ito gawin, let us check our hearts. Bakit po gagawin ito? Hindi ibig sabihin, pagka wala kang pag-ibig, hindi ka nagagawa. Kundi, kailangan mo lang itama yung puso sa paggawa mo. Okay? So, makita po natin dito, yung kahalagahan ng pag-ibig. Kaya, dapat, hindi maging malamig yung ating pag-ibig. Sapagkat importante sa Panginoon na maayos po, tama ang ating pag-ibig. At ano ang tamang expression
ng pagmamahal natin sa Panginoon. Ang sabi sa John 14:15, "If you love me, keep my commandments." Mga kapatid, kung gusto mong iparamdam, ipakita sa Panginoon na mahal mo siya, sundin mo yung utos. Sundin mo yung utos niya. Napakaganda ng paraan ng pagpapakita natin ng pag-ibig sa Panginoon. No? It is obeying His commands. Kasi kung katulad ng pag-ibig natin sa kapwa natin, yung paraan o iniisip natin ng pag-ibig natin sa Panginoon, our feelings are fluctuating. Kung halimbawa, di ba, parang gusto natin kiligin muna tayo bago tayo magmahal. Minsan, lalo na pagka everyday o matagal na, nawawala na yun eh. Pero dito, ang sabi ng Panginoon, your expression of love to me is through your obedience. Ang ibig sabihin, may nararamdaman ka man o wala. Nasabog ka man o hindi. May paparamdam mo na mahal mo ang Panginoon pagka sinunod mo ang kanyang mga utos. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, marami na tayong narinig ng mga mensahe dito. At I'm sure marami na tayong napakinggan na mga utos ng Panginoon na dapat nating gawin. So, ilan na doon yung ating mga nagagawa. Sa oras na ito, ikaw ba ay abala sa pagsunod sa Panginoon? Yun ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Kasi napakahalaga sa Panginoon ng pag-ibig. At ito nga ang tanging paraan to express our love for Him, to obey or to keep His commandments. Ang sabi sa Psalm 52, verse 3, ang pag-ibig ng mga tao na lumamig na ay ganito. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Love evil rather than good. Also rather than speaking the truth. Ito pa po, Isaiah. Ready? Begin. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Mga kapatid, ito ang picture ng cold love. Pagkabaligtad na, yung tama ay nagiging mali at yung mali ay nagiging tama. No? Yung masama ay nagiging mabuti at yung mabuti ay nagiging masama. Yung matamis ay nagiging mapait at yung mapait ay nagiging matamis. Mga kapatid, kung oobserbahan natin ang kapaligiran natin ngayon, ganito na ba ang nangyayari sa kapaligiran natin? Marami ang mali na ngayon ay tama na. At maraming mga tama na ngayon ay mali na. Diba? Sa moralidad ng mga tao ngayon, no, ay talaga makikita natin, no, yung kabaligtaran, no, ng mga pangyayari. Kumbaga yung mga tuwid ay kanilang binabaluktot at yung mga baluktot ay kanilang itinutuwid. Yan po ang itsura when your love is cold. Yung natutunan mong tama ay ginajustify mo na yung kumbaga parang, ano nga hindi gumagawa nito eh. Ako pa. Diba? Ang nagiging standard mo yung people who are behind you. Nakuha niyo po ako. Sabi nga nila, sa ating kong Christian lives, kung babasahin mo natin ang Bible, dapat ang maging standard natin ay yung mga nasa unahan natin. Huwag yung kasabay natin, huwag yung nasa likod natin. Kasi ang ibig sabihin nun, ayaw mo mag-improve. Ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay mag-move forward tayo, mag-progress po tayo. Kaya sino ang nararapat na tularan natin? Yung nasa harapan natin. Sino ba yung nasa harapan natin? Ang Panginoong Jesus. He is the perfect example na pwede natin tularan. Okay po? So, ito ang perfect picture or ito po ang picture or presentation ng cold love. No? At ang isa po kung gusto makita natin dito, based po dun sa ating mga talata na binasa, yung wickedness nga doon, no? Because of the increase of the wickedness or lawlessness, ang ibig sabihin ng lawlessness ay pagsuway sa batas, pagsuway sa utos ng Panginoon, the love of many
No? Grew cold. No? Nanlamig. Ang ibig sabihin pa daw po noon ay sumaway na rin sila sa Panginoon. Sapagkat ang pagmamahal sa Panginoon, according sa John chapter 14, verse 15, ay pagsunod sa utos niya. So the moment na lumamig na yung pag-ibig mo sa Kanya, ibig sabihin, hindi ka na sumusunod sa Kanyang utos. Nasundan niyo ako? So, kung sa umagang ito, konti lang yung ating sinusunod na utos or namimili lang tayo sa sinusunod nating utos. Yung kumbaga convenient lang tayo. Yung hindi tayo magsasacrifice ng malaki. Then, our love for God is starting to get older. Lumalamig na siya. Pagka namimili na ka na. Kasi sabi sa James, chapter 1, pagka sumusunod ka sa mga utos, at may namiss kang isa, it's as good as namiss mo na yung lahat. So, may 10 ka na sinusunod na utos, 9 lang ang nasunod mo. Yung isa na namiss mo, o hindi mo nagawa, o ayaw mong gawin, ay equivalent to disobedience na. Hindi pwede sa Panginoon yung 90% obedience or 99.9% obedience. Kasi for Him, ang real obedience is 100%. Okay? Walang bawas. Wala ding sobra. 100%. So ngayong umaga, sana sa biyaya ng Panginoon, kung makita natin na namimili lang tayo ng sinusunod sa mga utos ng Panginoon. Let us pray this morning that by God's grace ay magawa po natin lahat ng iniuutos ng Panginoon sa atin. Okay? For sure, meron po na iniuutos, pinapagawa ang Panginoon sa atin. Tandaan po natin, yung mga utos na yun ay hindi binigay ng Panginoon, hindi niya iniutos sa atin para pahirapan lang tayo. Kundi para tayo ituwid, iayos, para sa kanyang muling pagbabalik, maging handa po tayo ang balik. Okay? So yun po ang makikita natin na unang susi para ma-avoid po natin ang cold love. Makita natin yung presentation. It's disobedience to God. Pagka ikaw ay mas marami ang dinidisobey kaysa sinusunod, that means your love is getting colder. Okay? Ang pangalawa, the probable causes of cold love. Ano ang mga dahilan bakit tayo po ay, ang ating pag-ibig ay lumalamig? Babalikan natin ito, Matthew chapter 24, verse 12. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. So, supposedly, siguro tatanungin ninyo, bakit ka maapektuhan ng wickedness? Or bakit maapektuhan ang pag-ibig mo sa Panginoon ng wickedness? Ang minamahal mo ay ang Panginoon. Di ba dapat mas mas makasurvive ka? Di ba? Dapat mas strong ang iyong pag-ibig. Kahit na marami mga tao sumusuway sa Kanya. So bakit maapektuhan tayo? Bakit may possibility na lumamig din ang ating pong pag-ibig? Ito po ang nakita ko na dahilan. When we lack knowledge, pag kulang po ang ating kaalaman tungkol po sa salita ng Panginoon, at na-experience natin itong kaguluhan, itong kasamaan sa ating pong kapaligiran, kung hindi po natin naiintindihan kung anong nangyayari, the tendency is, we will blame God. Marami nang nagtanong sa akin ito. At hindi ko alam kung ito'y naging tanong nyo na rin. Or may nagtanong na sa inyo. Ang laging tanong, kung mapagmahal ang Panginoon, bakit hinahayaan niya na may magutom, may mga mamatay, may mga maparusahan na inosente? If we have a loving God. Diba? Bakit hinahayaan niya akong masaktan? Bakit hinahayaan niya akong mabigo? Bakit niya ako hinahayaan na abusuhin? Bakit niya ako hinahayaan na dumaan sa ganito katinding kahirap na sitwasyon? Di ba? Yan ang ating tanong. Yan din ang tanong din sa akin ng maraming mga tao. Mga kapatid,
if we will read, study the Bible, we will know why. No? Bakit inaalaw ng Diyos ito? Lalo na when we study the end times. Alam niyo ba, mga kapatid, based dito sa Matthew chapter 24, hindi naaayos ang ating sanlibutan, ang mundong ito. Hindi ito paganda, no? Hindi ito paunlad. Kundi sabi ng Panginoon, makakarinig kayo ng maraming mga gera, mga tagutom, no? Mga false teachers, okay? At yan po ay naririnig na natin. Dito pa lang sa Pilipinas, di ba? May problema na tayo, kakaproblema na tayo ngayong February, March, April sa El Nino. Diba? Namumroblema na ang gobyerno kung paano masusustain ang tubig natin. No? Yung ating, siyempre pagka naapektuhan ng tubig, yung mga kinakain natin, maapektuhan din yan. No? Kailangan natin mag-import. So, magmamahal ang mga bilihin. Mga kapatid, kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi natin alam yun. Di ba? Na may dahilan pala kung bakit nangyayari ito. At ito po ang gusto ko sabihin sa inyo, mga kapatid, ngayong umaga. Kahit anong gawin mo na pagpigil sa mga kaguluhang ito, hindi mo ito mapipigil. Kasi ito nakalagay sa Biblia. Kailangan mangyari ito para malaman mo, para malaman natin, mga kapatid, na malapit na dumating ang Panginoon. Okay po? So, the reason why people ay lumalamig ang kanilang pag-ibig because of their lack of knowledge sa Biblia. At tayo po, mga kapatid, salamat sa Panginoon sapagkat nakilala natin siya. No? Salamat sa Panginoon at nandito kayo ngayong umaga. Sapagkat ito po ay pagkakataon na malaman natin ano ba ang dahilan bakit ang daming gulo, no? Ang daming problema. Personally, at dito rin po sa ating pong bansa. Tandaan po natin, kailangan pong mangyari nito para malaman natin, no? Ipaalam sa atin, para tayo po'y maghanda dahil malapit na dumating ang ating pong Panginoon. At the same time, alam niyo po, pagka nalaman niyo yan, nagugulat pa ba kayo? Hindi na kayo magugulat. No? Kasi kailangan talaga niya mangyari. Ang nagugulat lang ay yung hindi alam ito. Yung nagagalit lang ay yung mga hindi alam ito. Kaya mga kapatid, ito ay isang privilege itong atin pong ginagawa ngayon. And at the same time, a responsibility. Pagka meron tayong damit ng mga tao na talagang takang-taka at galit na galit sa nangyayari. Since na tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, sabihin natin sa kanya, kailangan mangyari ito, ito'y paalaala, no, na malapit na dumating ang Panginoon. Mga kapatid, itong mga nababalitaan po natin, no, ng mga kasamaan, no, mga patayan, gera, no. Meron pa po niyan, mga maririnig kayo. No? Madadagdagan pa yan. Itong mga kalamidad na ito. No? Meron pang darating yan. Diba? Itong mga krimen na nangyayari, lalala pa po yan. Nakakalungkot bang sabihin, nakakatakot bang sabihin. Pero yun po nakalagay sa Bible. Again, that is to remind us that Jesus is coming. How is your heart? Kumusta ang iyong puso? Ito rin po ay pinaalala ng Panginoon para maiwasan natin yung cause ng paglamig ng ating pong pag-ibig sa Panginoon. No? Ito po ay ibinigay ng Panginoon para yung pag-ibig natin sa Kanya, sa halip na kumupas, ay lalong tumingkad. No? Ay lalong magtuloy-tuloy. Hindi siya mapagod. No? Hindi siya mawala. Ito ba? So, lack of knowledge. Kumusta po ang inyong pag-aaral ng salita ng Panginoon? Sana hindi kayo na-overwhelmed sa ating GC. No? Merong binibigay si Ate Alevi ng mga devotion. Ako rin, may mga questionnaires. Tapos ngayon may mga
Ano pa, Bible reading tayo. Nasaan na kayo? Nasaan bahagi na kayo? No, na Jacob na ba kayo? Supposedly, na Jacob na tayo ngayon. Di ba? Papunta na tayo doon sa ano tawag dito? Doon sa bayan ni Rebecca. No? So doon na tayo dapat. Mga kapatid, ito, huwag niyong isipin na ito ay malaking abala. Ano? Sapagkat sa pamagitan po ng pagbabasa natin ng salita ng Diyos, nadadagdagan po ang ating kaalaman tungkol sa Panginoon. No, pinagkikwentuhan niya namin kahapon ni Kuya Jay at Kuya JJ, marami kaming bagong natuklasan. No? Eh, tagal na namin mga Kristiyano. Ako, matagal na ako, 40 years na akong Kristiyano. Meron pa rin akong bagong natutunan. No? At yung natutunan namin, magkapatid pala si, si Abraham at saka si Sarah. Di ba? So, yung mga yun, mga bagay na hindi natin napapansin, pero pagka inulit natin, makikita natin, pero doon naman allowed pa yung mga ganun sapagkat kukunti pa ang mga tao noong panahon na yun. Okay, so lack of knowledge ang dahilan kung bakit lumalamig ang pag-ibig ng mga tao at ng mga mananampalataya sa Panginoon. Okay? Next. Or, by the way, sabi sa Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Para po magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa Panginoon, you have to hide God's word in your heart. No? Sabi niya, that I might not sin against you. Para hindi ako magkamali, para hindi ako magkasala. Isa puso po natin ang salita ng Diyos. Lahat ng mga natututunan natin dito, no, sana hindi ito papasok dito sa kanan at lalabas sa kaliwa. No? Papasukin natin sa atin po mga puso. And this will greatly help you, lalo na sa panahon ng kasamaan. Lalo na sa panahon ng matitinding pagsubok. Itong mga natutunan natin ito, ibabalik ito ng banal na spirito sa isip natin. Di ba nung pag-aralan nyo, noong February 11, no? Ang preacher nyo ay si Pastor Eleno. Ito ang dapat mong tandaan. Di ba? Maraming beses po sa buhay ko na gano'n. Ang problema ko, nalilimutan ko kung sino yung nag-preach. Pero okay lang yun. Okay lang na malimutan nyo ako na ako nagsabi. Basta hindi nyo malimutan ang sinabi ng Panginoon. Okay po? So, ang sabi pa dito sa Psalm 119, 105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Ang salita ng Diyos ang magbibigay po ng liwanag sa ating pong landas na tatahakin. Lalo na sa mga pagpapasya po natin, napakahalaga, no, ng salita ng Panginoon. Meron pong isang lalaki binata at gusto niya mag-asawa. Wala siyang makita dito sa Luzon, no, na lalaki, babae, lalaki, na babae na mapapangasawa. Every time naliligaw siya, busted lagi. So, nabalitaan niya na doon sa Davao, may pastor doon na nagpa-partner at basta pinag-partner ng pastor, nagkakatuluyan. No? So, pumunta siya doon, yung pastor niya. At tumaten siya doon sa church. May nakatabi siya na babae. Lumapit ng pastor. Sabi ng pastor, ang sabi ng Diyos sa akin, kayong dalawa magkakatuluyan. Grabe, no? At sila nga ang nagkatuluyan. That time, yung girl, merong boyfriend. No? Pero dahil sinabi ni pastor na, sabi ng Diyos sa akin, kayong dalawa magkakatuluyan, nag-break sila. No? Ng boyfriend. At sila ang nagpakasal. Sabi ng Diyos. Di ba? Ganun ka-powerful. No? Hindi ko alam kung sila pa rin hanggang ngayon. Pero palagay ko ay sila pa rin. Pero makikita po natin dito na makapangyarihan ng salita ng Diyos sa lahat ng dapat natin gagawin. At alam po ninyo, pagka yung gagawin nyo ay dahil sa ang Diyos ang nagsabi niya, walang pwedeng question sa atin. Nung
klinaro sa akin ng Panginoon na magpapastor ako, mahirap po ang mag-aral sa Bible School. Lalo na yung Greek, ang hirap, yung pakikisama mo rin. Imagine sa dorm, 10 kami doon, iba-ibang lugar ng pinanggalingan. May taga Palawan, taga Mindanao, may taga Ilocos, may mga taga Batanes. Sabihin ko sa inyo, iba-iba ang ugali. No? Tapos may taga Mindoro mangyan. So sa pagtulog pa lang, talagang hirap kami lahat bago makatulog. At lalo na sa paggising. No? Kasi di-develop talaga ang discipline. Pero yun nga po. Nung sinabi sa akin ng Panginoon na magpapastor, kahit na ganun ang mga nakita ko, ay sa biyaya ng Diyos, nakatapos po ako. Na para bang lumipas lang siya. No? As I said, ang daming struggle sa finances, no? At yun niya, sa hirap ng pag-aaral, sa hirap ng disiplina. Pero pagka kalooban ng Panginoon, lagi kang may extra strength, no? May extra wisdom ka para. Na pagka dumarating yung time na parang ayoko na, mag-transfer na ako ng school, parang laging ibabalik siya ng Panginoon, tinawag kita dito. I will sustain you. Huwag ka mag-alala. At yun, parang namalayan ko na lang na gagraduate na pala ako. Diba? At hanggang ngayon, every time na nadi-discourage ako, lagi ako ibinabalik ng Panginoon. Tinawag kita para magpastor. At yun po nagsusustain sa akin. Kaya ngayong gabi, ngayong umaga mga kapatid, yung mga ginagawa nyo ngayon, yan ba ang sinabi ng Panginoon sa inyo? Kung yan ang sinabi ng Panginoon sa inyo, every time na mali-discourage kayo, balik kayo doon. And God will strengthen you. Hindi nyo mamamalayan na lampasan nyo na siya. Hindi nyo mamamalayan, ang layo na. At hindi nyo mamamalayan, ang taas na ng level mo. Na yung dati mong problema noon, parang tatawanan mo na lang eh. Kasi, dinevelop na ng Panginoon yung character mo. Sa paglipas ng panahon. Okay? So, napakahalaga po para maunawaan natin ang nangyayari sa kapaligiran natin, para hindi po tayo magkaroon ng malamig na pag-ibig sa Panginoon sa kapwa natin. We need knowledge. Kailangan natin mag-aaral. Okay? At the moment na magkulang tayo sa kaalaman, yun yung time din na mag-start yung ating doubts and disobedience sa ating Panginoon. Okay? So, pangalawa, lack of faith. No? Pwedeng alam mo ang nakasulat sa Bible. Di ba? Pwedeng memorize mo to. Kaya lang, wala kang sapat na pananampalataya para sundin ito. Parang, talaga? Talaga bang mangyayari yan? No? Hindi ko talaga malilimutan nung kami sina Jer, nung kami mga maliliit pa. Hindi kami ganun kaliit. Pero nag-pray kami na huwag umulan. We prayed na. Kasi pumunta kami sa isang outreach. Nag-pray kami na huwag umulan. And then yung nag-pray, sabi niya, pagkatapos ng prayer, huwag kayong payong. Eto si J. Tapos kong mag-amen. Lack of faith. Pagka mahina po, mga kapatid, ang pananampalataya natin, kulang ang pananampalataya natin. Lalamig ang pag-ibig natin sa Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon sa bawat sa atin, lalo pang umapoy, lalo pang lumaki ang ating pananampalataya. Sabi po sa Romans chapter 10, verse 17, basahin nga po natin. Ready? Begin. So then, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So, madidevelop pala ang faith natin pagka lagi tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Sa inyong palagay, bakit kaya? May magic bang nangyayari? Naisip ko to, paano darating ang pananampalataya sa iyo sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos? Ang isa po na nakita ko ay, the more you study the Bible, doon mo makikita kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos. Dito mo lang mababasa. Di ba?
Katulad na nga lang yung ating Bible reading sa Genesis chapter 1 pa lang. 1 and 2. Makikita mo how powerful God is. No? Kung ano ang design niya sa mundo ito. Ano ang kalooban niya. Diba? At dito rin sa pagbabasa natin sa Bible, makakakita tayo dito ng mga pangako ng Panginoon. Yung pinag-aralan natin noong January, lahat promises yun ng Panginoon. No? Don't be afraid. I am with you. No? Don't be dismayed. Diba? And by studying those words of God, lalakas yung ating pananampalataya. Na sa pagdaan ulit natin sa mga pagsubok, alam ko, kasama ko ang Diyos. Alam ko, matatapos din ito because of the Word. At yun po ang gustong matutunan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Matutunan natin na magtiwala tayo, sumunod tayo sa Panginoon sa kahit anong sitwasyon ng buhay po natin. Okay po? So yun po ang problema ng maraming mga tao kung bakit lumalamig ang ating pong ang pag-ibig. So nawa ito po ay maging babala sa atin. No? Lagi po tayong makinig ng salita ng Diyos, pag-aralan natin ang kanyang salita. Because through this, madidevelop po ang faith natin. Okay? And then, ito ang pinaka-hirap tayo. Nag-struggle tayo. Hindi lamang lack of knowledge, lack of faith, lack of commitment. Okay? Pwedeng meron tayong kaalaman. No? Pwedeng meron tayong enough faith to obey God, but sometimes our problem is commitment. We cannot sustain yung ating mga sinimulan, yung ating pong mga pinangako. Ano bang ibig sabihin ng commitment? Ang ibig sabihin lang ng commitment ay a pledge to do something no matter what happens. Isang pangako, isang panata na gagawin mo yung isang bagay kahit anong mangyari. Diba? Yan po ang ibig sabihin ng commitment. Ngayong umaga, sa atin pong pagsunod sa Panginoon, kumusta ang ating commitment? Ilang percent ang ating commitment? No? Ito ba isang pangako? No? Na kahit anong mangyari, kahit pagtawanan ako, kahit iwanan ako, ay hindi ako bibitaw. Tuloy pa rin ako sa paglilingkod sa Panginoon. Yan po ang commitment, mga kapatid. Tingnan niyo ang commitment ni Daniel. Sa Daniel chapter 3, verses 17 to 18. Ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang sabi dito, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Ito ang commitment, mga kapatid. Alam natin ang nangyari dito, no? Na nagpatayo si King Nebuchadnezzar ng statue, 90 feet, gold. At pagka narinig ng mga tao yung tugtugan, everybody will bow to that statue. Pero, habang nangyayari yun, habang lahat ay umuyungod, may tatlong kabataan, 16 to 19 years old, na nakatayo. Ayaw nilang yumukod. Okay? So, binigyan sila ng warning. No? May nagsumbong sa kanila eh. Pero binigyan sila ng warning, pagka hindi kayo yumukod, itatapon namin kayo sa blazing furnace. So, lilitsunin namin kayo. Okay? Pero sabi niyong tatlo, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us. Pero itong maganda sa verse 18. But even if He does not. Imagine that, no? Kahit hindi ako i-deliver ng Panginoon, no? Sa tsak na kapahamakan ito, hindi ako yuyukod sa Diyos-Diyos. Sa Diyos pa rin ako maglilingkod. That is commitment. At sa panahon natin ngayon, wala nang ganito. Diba? Wala nang mananakot sa atin na ikaw, pagka hindi ka tumigil sa pagpunta sa church na yan, itatapong kita sa oven. Walang ganun. Diba? Wala nang ganun. Tayo, napakaganda ng freedom natin.
No, lalo na dito sa Pilipinas, free ka na mag-church. No? Free ka na mag-share ng gospel kahit saan at kahit kanino. No? Depende lang sa lakas ng loob mo. No? Alam niyo, dito sa pag-share ko, no, salamat sa Panginoon, natapos ko na yung 17 cities sa biyaya ng Panginoon. Hindi ko na binilang kung ilan yung na-sharean ko kasi medyo madami. Pero salamat talaga sa Panginoon. It's through His grace. Pero alam niyo, na-realize ko, every place na pupuntahan ko, same fear, same struggle. Parang paano ko mag-start? Paano kung i-reject ako? Paano kung hindi sila makinig? Paano kung hindi sila tumanggap? At alam niyo, every place na pinuntahan ko, same answer pa rin. Humingi ka ng tulong sa Panginoon, humingi ka ng courage sa Panginoon, humingi ka ng wisdom sa Panginoon, lumapit ka lang, sabihin mo lang. Yun lagi sinasabi sa akin ng Panginoon. Sabihin mo lang. Magsalita ka lang and I will do the rest. At yun po na-experience ko dito sa pag-share ko po ng gospel. Pero may mga attempts ako na sana makapag-share ako sa mga pulis, no? Sana makapag-share ako sa mga government officials. Yun ang aking siguro next na ipag-pray na ma-share din sila. Kasi ang napansin ko, mga ka-level ko lang yung mga na-share ko. No? Sabi ang prayer ko ay yung mas higher ang position ang ma-share ko sa susunod. By God's grace. Ano po? So, dito, kahit na yung hari na mismo ang nanakot sa kanila, pero hindi sila nagpa-apekto. Sana mga kapatid, ganun din po tayo. Kung may mga tao na nag-pressure sa atin, pumipigil sa atin, huwag tayo magpa-apekto. Tuloy lang. No? At gaya sabi ko kanina, sa susunod na pag-share ko po ng gospel, sana hindi ako maapektuhan ng posisyon, ng aura. Di talagang katulad ng word sa akin ng Panginoon na sige lang, sabihin mo lang and I will do the rest. Yun po ang mangyari. Magpapapicture po ulit ako at papakita ko sa inyo pagka nangyari na yun. Okay, so ito po ang probable causes of cold love. No? Una, nakita po natin lack of knowledge, lack of faith, and then lack of commitment. Sana ma-improve po natin yun, no, para hindi tayo umabot dito. Alam pa muli, hindi lamang the presentation of cold love, probable causes of cold love, ang panguli, the prevention from cold love. No? Paano natin mapiprevent ang ating pong mga sarili o maiiwas ang ating pong mga sarili na magkaroon ng malamig na pag-ibig sa Panginoon at sa ating kapwa. Kung babalikan po natin itong Matthew chapter 24, ang sabi diyan, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but the one who stands firm to the end will be saved. Kung papansinin niyo itong word na the love of most will grow cold, hindi po ginamit yung word na the love of all. Okay? Kundi most. So, ibig sabihin, merong ilang percent na makakasurvive. No? At nasabi sa verse 13, but the one who stands firm to the end will be saved. Gusto ko pong iklaro itong verse 13 na ito po ay hindi tumutukoy sa salvation. Okay? Na yung makakapagtsaga hanggang wakas, yun lamang ang pupunta sa langit. Hindi po. Ang ibig sabihin po ng talatang ito, ang sino man na may Kristo sa kanyang puso, yun lang ang makakasurvive. Kasi kung by your own self-love and strength, you will never survive the wickedness of this world. Hindi mo makakapagtimping. No? Talagang bibigay ka lang. Pero the fact that you have Christ in your heart, God will give us strength. God will give us wisdom kung paano tayo makaka-endure sa mga pagsubok na ito. Okay, so again, hindi lahat ay manlalamig. May mga makaka-endure. So ang tanong ko sa atin ngayong umaga, mga kapatid, nasa kaya tayo dito? Nandun tayo sa most? Or nandun tayo sa once? Diba? Or saan nyo gusto mapasali?
no? Most or once. If we want to prevent, no, our lives, our hearts, no, sa paglamig ng ating pag-ibig, ang una po na dapat natin gawin, let us be informed. Aral po tayo ng salita ng Panginoon. As I've said, sana wag po tayong mainis. Huwag tayong magreklamo pagka meron po tayong nababasa na Word of God. Makakatulong talaga ito sa atin. No? Kasi mga kapatid, ito po ang na-realize ko. Kung nung grade 1 pa lang, sinabi ko sa nanay ko na ayoko ng maraming binabasa. Ayoko ng maraming exam. Ayoko ng maraming dinadala sa school. Ano kaya nangyari sa akin? Diba? Or sinabi ko sa parents ko na hanggang elementary lang ako. Okay na ako. Alam mo na lahat. Ano kaya nangyari sa akin? Or hanggang high school lang ako. Or hanggang dito lang ako. Diba? Ito, makita natin. So, let us get informed or be informed about God's Word. Huwag tayong magsawa, huwag tayong makalimot, mga kapatid. I'm encouraging you. Second, ang panghuli, kasi sabi ko pala dito, imagine si King David. Anong sabi niya sa Psalm 119:164? Ready? Begin? Basahin natin. 7 times a day, I praise you for your rights. 7 times a day, I praise you for your righteous laws. So imagine, yung righteous laws dyan, ito yung salita ng Panginoon. 7 times a day, nagpe-praise siya, nagpapasalamat siya. Siguro, pagkabasa niya, pasalamat na siya sa Panginoon. And how many times? 7 times a day. Si David, or si King David, he's the king of Israel. Hindi ito tao na ordinaryong tao. Itong tao ito, ang hari, ang pinaka-busy na tao sa isang bansa. Ang presidente, ang isa sa pinaka-busy, or kung hindi man pinaka-busy, ay ang leader ang busy. Imagine, ilang beses siya nag-aaral ng salita ng Diyos, ilang beses siya nagpupuri dahil sa salita ng Panginoon. 7 times a day. He has all the reason na pwede bang once a day lang, busy ako eh. Dami kong ginagawa, dami commitments, ang dami gustong kausapin ako. At ang daming humahabol sa akin para patayin ako. And I believe ito po ang sekreto ni King David kung bakit siya the greatest king of Israel. Because of his dependence on God. No? Gusto niya parati na pag-aralan ang kanyang salita. At kung babasahin niyo nga po sa 119, dito niyo makikita kung gaano katindi, kung gaano siya passionate sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At sa kung paano niya ito susundin. Sana mga kapatid, dumating sa panahon natin, tayo po, ng mga taga-CGBC Satellite, isa sa mga maging characteristics natin. Sorry sa term, pero mga addict sa pagbabasa ng Bible. Diba? Mga addict na pakinggan ang salita ng Panginoon. Okay? Nagtagumpay po si Haring David sa lahat ng mga laban niya dahil sa kanyang pagsunod, sa kanyang pagbabasa ng salita ng Panginoon. I firmly believe this morning, magtatagumpay tayo sa buhay natin kung lagi nating pakinggan at susundin ang Panginoon. Amen? Amen. Okay. Ang panghuli, get involved. Okay? Maganda na alam natin, marami tayong alam sa salita ng Panginoon. Pero kung hindi po natin ito i-apply sa buhay natin, no, ay wala rin pong mangyayari sa atin. Ito po, ang sabi ng James, ang isang tao daw na nakikinig lang at hindi ito ginagawa, ay parang isang tao na tumingin sa salamin, tapos makita niya na may dumi sa kanyang mukha. Pag alis niya, nalimutan niya, may dumi siya sa mukha. So, ano kaya ang magiging reaksyon natin kung meron tayong kakilala na posturang-postura, no? Pero ang daming uling dito. No? Lalakad sa kalsada. Ano yung reaction natin? O kaya, makita niyo ako, mapipreach ako, no? Naka-Japorms. So, kita niyo na ang dami ditong uling, no? Dahil mancha.
Parang, Pastor, ano nangyari sa'yo? Ha? Bakit? Anong problema? Diba? Tapos kung halimbawa, araw-araw gano'n, diba, mukhang may problema si Pastor sa pag-iisip, ha? At yun ang sinasabi ng, ng James, no? Niloloko mo sarili mo pagka nakikinig ka na kasi hindi mo ginagawa. Okay lang sana kung halimbawa, once mo lang ginagawa yun, na makikinig, tapos hindi gagawin. Pero kung araw-araw nagbabasa ka ng Bible, tapos lahat ng mga natutunan mo hindi mo ginagawa, then you are really fooling yourselves. Niloloko lang talaga natin. So, dito, mga kapatid, we need to get involved. No? Sa gawain ng Panginoon, no? Yung diniscuss natin last week, no? Na ang average natin ay 15 nating attendance. Let's get involved, no? Let's double ourselves. Hindi ko hindi na kayong mag-isa maghanap ng another 15. No? Isa lang hanapin natin. Ipag-pray po natin. At sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, let's always pray na maunawaan natin. Hindi natin kailangan maunawaan lahat. No? Pero pag-pray natin, may maunawaan tayo. Para meron tayong gagawin sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. So ngayong umaga, nakita po natin ang kahalagahan ng involvement. No? Sabi sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12, two are better than one because they have good return for their labor. Verse 10, if either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Ito po ang mangyayari if we are involved, mga kapatid. Marami tayong mararating, marami tayong magagawa para sa gawain ng Panginoon. No? Ito nga, sabi niya lang, two are better than one. Ay kung halimbawa 15 tayo. Di ba? Mas marami tayong magagawa. Or 20. Yung inactivity mo. Hindi, dati kasi nag-workout ako. Yan. Dati active ako sa pag-exercise. At hindi ko nararamdaman. Pero nung tumigil ako, yun, nagkaroon na siya ng pain. Hindi ko na, basta-basta naiitaas. Okay? Mga kapatid, ngayong gabi, ang ngayong umaga, ang love ay active word. Action word. The moment you stop loving, lalamigin. Magkakaroon kayo ng frozen heart. Diba? Kaya, napakahalaga na tayo po ay ma-involve, no, sa gawain ng Panginoon. Kaya ngayon, umagang ito, mga kapatid, doon sa ating po mga pinag-usapan, alin doon sa tingin ninyo, pwede po kayong ma-involve. No? And I encourage you, huwag kayong mahiya. No? Sabihin nyo sa amin kung saan yung gustong maging bahagi sa gawain ng Panginoon. Sapagkat yun ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Para manatiling mainit ang ating pagmamahal sa Diyos, no? Let us be involved in the ministry. Okay po? So, called love in the end times, hindi po natin ito mapipigilan. No? Pero, gaya ng nakita natin kanina, yung pag-ibig ng marami ay lalamig. Pero yung mga taong nagtsatsaga, nagpapatuloy sa Panginoon, yun ang mga mananatili. So, nasan tayo mga kapatid ngayon? I hope tayo mga taga-CGBC Satellite ay manatili, no, na nagmamahal sa Panginoon sa kanyang gawain at sa bawat isa. Ito po ang paraan, ito po ang mga susi para makaiwas tayo sa cold love. Ano? Makita natin yung presentation ito, yung probable causes and the prevention. So, gusto ko pong iwanan itong talatang ito, no, bago po tayo manalangin. Ito po ang desire ni Apostol Pablo sa bawat isa, mga mananampalataya. Sa mga believers, at ganun din, naniniwala ako sa CGBC Satellite Believers, ito ang prayer
ni Apostol Pablo at ito po ang prayer ko sa inyo at ito nawa maging prayer natin sa bawat isa. Basahin nga po natin. Ready? Begin. And this is my prayer that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Tayo pinagdadaan. Salamat po, Panginoon, sapagkat inyong isinulat ng maliwanag ang paraan para kami manatili na nagmamahal sa inyo. At isinulat mo rin ng maliwanag para makaiwas kami sa impluensya ng mga malalamig na puso, ng mga tao na sumusuway sa inyo. At sa amin pong pag-aaral tungkol po sa mga mangyayari sa huling panahon, tulungan mo po, Panginoon, kami na magkaroon ng kapayapaan. Hindi kami mataranta, hindi kami matakot. Kung ang sanlibutan ay pagulo ng pagulo. Nawangin yung salita ang magbigay ng kaaliwan sa amin and confidence na magpatuloy na maglingkod sa inyo. Sapagkat kailangan mangyari nito, sapagkat ito'y paalaala na malapit nang dumating ang Panginoong Kristo. Kaya Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na alamin ang kalooban mo at gawin ito sa pamamagitan ng iyong biyaya. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawagin po natin ang song leader.